It's a matter of strategy ng mga different na grupo, no? Kasi technique yan sa, let's say, sa pag-aabogado, pagpoprotekta ng isang posisyon. Kung gusto mong sirain ang credibility, doon ka sa mahinang parte ng kanyang istorya, titira. Nakita nila na yung sa notaryo, sabi ng nag-allege, no, yung abogado na hindi raw niya ninotaryohan yan. So doon na lang sila na umatake sa bagay na yon para masira yung credibility ng tao, no? Pero yun nga, masyado yan mababaw at sa mga practicing lawyers, sa trial lawyer, madali lang yan i-counter. Si Gutesa, magpagawa ng exactly the same affidavit at ipanotaryuhan niya sa iba na talagang let's say with pictures or with video presentation na talagang pumirma siya sa harap ng isang licensed notary public. At yung how can you say falsified ang statement kung pareho naman exactly yung dalawang statement, yung una kung saan may questionable na notaryo at subsequently exactly the same content na notaryohan na walang question. So tayong mga Pilipino, para tayong nasa telenovela, naghahanap kasi tayo ng katotohanan, ng totoong kwento. Hindi na, malay natin, baka na, may dokumento na ngayon na notaryado na ng abogado na talagang walang question at aamin na sa kanya yan. Kanyang notarization yan o before a fiscal. So, hindi natin alam dahil hindi pa pinipresenta sa atin. But yung sitwasyon na yan masyadong mababaw, masasagot ka agad yan . Very simple. Ipatawag mo sa committee hearing ng Blue Ribbon Committee or ipresenta ng kampo ni former Marine Gutesa yung exactly the same document notarized by another lawyer or notarized by the DOJ or by the fiscal. Tapos na yung usapan. Now, if they want to question the first document na may notaryo, mag-file ng complaint against the lawyer who claims na hindi sa kanya yan. Kasi may posibilidad na yung first document, baka mamaya yung pumirma kakilala rin ng abogado o sa kanyang opisina rin. So may problema. At ito pa, kung totoong, let's say, mapatunayan na yung abogadong nasa pangalan ng notaryo ay kawani ng gobyerno, pwede rin kasing matanong, bakit may pumirma ka dito as notary public ng ganitong oras, naka-on duty ka as a government official? Kahit may authority to practice law ka. Kasi you cannot practice law using government time kung yung notary public ay empleyado ng gobyerno na nagsa-sideline being a notary public. Sakit rin, another sakit sa ulo yan ng abogado.